guys, muli tayong ipinatawag ng ating kaibigan. Kinakabahan po ako kung bakit tayo pinatawag. Ano po kayang problema dito, kaibigan? Kung sa may problema po, kaibigan? Ha? Guys, sa lahat po ng mga supporters po ng Duterte at BBM, magugulat kayo sa ibubuking ni kaibigan ngayon. Kung tunay po bang magkalaban ang mga pamilyang Duterte at Marcos. Ito po, pakinggan nyo, kaibigan. Nagulat po ako, bakit po ito nangyari? Bakit po pinadala si yun po gusto ko malaman. Bakit nyo nasabi na hindi sila magkalaban? Hindi sila totally na magkalaban. Bakit po siya pumayag na dalhin po siya doon sa Netherlands? Alam ni kaibigan guys na magkakabati ang mga Marcos at Duterte. Hindi sila tunay na magkaaway. Pero bakit po kaibigan na ito po yung napabot? Nadala lang po si Tatay Digong doon sa ICC sa Netherlands guys kung bakit. Dahil po kay Trillanes. Dahil po sa kanila. Ginawa na lang po, pinapatunayan na lang po ni BBM ang nangyari kay Tatay dahil po ayaw po niya na siya po yung kalabanin po na nakapaligid sa kanya. Under siya, no? Kaya pala guys, umanib si Amy Marcos kaya BP Sara Duterte at ginawa ni Ma'am Amy ang paninira sa kanyang kapatid dahil po alam po nila na mabuti din pong pakay ang mga Duterte sa ating bansa. Kaibigan, totoo po ba ito, kaibigan? Hindi ako makapaniwala. Kaya pala dinala si Tatay Digong doon guys sa Netherlands, sa ICC dahil po sa kanyang kasamahan nakapaligid sa kaya BBM. Wala po siyang nagawa dahil po ay meron na pong kaso na inihain po doon at pinasa po. Alam po niyo kung sino po itong tao. Marami po sila. Kaya pala hindi masakit magsalita si BBM sa mga Duterte. Alam po nila na hindi pala. Tinitingnan pa rin ni BBM ang nagawa ng mga Duterte. Alam ko guys, magugulat kayo guys. Alam ko hindi kayo makapaniwala. Alam natin mga trader po ang mga Marcos kasi marami nagsasabi, pero palang araw guys magkabati pa rin sila, no? Pero kaibigan, bakit hindi pa kinuha si Tatay Digong? Abangan po nyo guys, makapagpasya po yan. Pero di ba sinabi po ninyo na mapawalang bisa po yung kaso na yan? Grabe, no? Hindi ako makapaniwala guys na ito po ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Binuking na lang po niya sa lahat po ng mga supporters ng mga Duterte at BBM. Huwag po kayo sanang mag-away dahil po ay alam po ni kaibigan kung ano po ang katotohanan at kung bakit po nangyari. No, hindi sila totally magkalaban ang mga Marcos. Nung nakita natin kay BBM, wala siyang ginawang masakit na salita doon sa mga Duterte. Di ba? Ito yung mitya, unti-unti din na magkakasama po sila, unti-unti din po nga magbabago. Pero mas maganda po kaibigan, hindi na lang po magkampante ang mga Duterte. Oo nga. Salamat po kaibigan sa ipinapaabot nyo guys. Hindi ko talaga nalalaman ito kung hindi ito sinabi ng ating kaibigan. Grabe kaibigan, no? Pinapatunayan na lang po ni BBM, pero masakit po sa kanya. Naalala po niya ang tulong ng mga Duterte sa paglibing po kay yung tatay nila si Ferdinand. Alam po ninyo guys, wala po siyang nagawa dahil po ay meron na pong kaso. Ayaw po niya na mapapahiya pa siya. No, ayaw po niya. Alam po ng mga Duterte pala na hindi sila totally magkalaban. Kaya pala si Amy Marcos ay lumalapit po talaga kay Sara. Alam po ninyo kung bakit sinisiraan po ni Amy Marcos. Para din po pala siya ay manalo din para meron siyang magawa pagdating ng panahon kung sino man po ang mag vice president. Alam po natin guys ang mga utak nila, no? Parang pinaikot-ikot lang para tayo dahil po sa nangyari kay Tatay, hindi pala kagustuhan ito ni BBM. Totoo talaga ang sinasabi niya, kaibigan. Grabe.
Hindi talaga maganda yung mga nakapaligid sa kanya. Ang problema po dito sa atin guys kung bakit nagkaganito, under talaga si Marcos sa kasamahan po nila na Trillanes at saka si Romualdez, yung asawa niya, yun po ang nakapagbigay po sa kanya ng balakid. Hirap pala no pag na ano ka. Kaya kaibigan, maraming salamat ha. Nanawagan po si kaibigan ngayon guys, pakinggan po ninyo. Hindi dapat mag-away ang mga supporters ng mga Duterte at BBM. Dapat magkaayos po kayo. Dahil kitang-kita po talaga, hindi po totally magkalaban ng mga Duterte at Marcos. Dahil po, kitang-kita po natin. Kung mayroon man nagawa si BBM sa pagpamumuno niya, yun ay dahilan po sa mga nakapaligid sa kanya. Nagawa po niya ito. Kaya, hindi kayo makapaniwala guys. Marami nagsasabi kung ahas-ahas po talaga. Alam po natin yan. Pero meron silang puso pa rin guys na meron siyang pananaw sa nagawa po ng mga Duterte. Grabe. Ngayon ko lang nalaman ang katotohanan kaibigan. Kailan lang po ninyo ito nalaman? Sabi po ni kaibigan guys, matagal na po niya itong nalaman pero sinisigurado lang po niya ang mangyayari. Diba? Abangan po ninyo guys. Hula ni kaibigan, magiging magkalapit ang mga Marcos at Tatay Digong. Alam natin magbati sila. Wala pong masasaktan dito ngayon kundi ang mga tao na gumagamit kay BBM. Alam po natin guys kung sino sila. Malalaman po ninyo yan. Di ba nakita niyo walang mga sinasabi ang Marcos sa mga Duterte na masakit dahil alam po nila na hindi kalaban ang mga Duterte. Grabe kaibigan no? Parang laro-laro lang ito dahil lang pinapatunayan na lang po ni BBM ang nangyari dahil po sa mga kasamahan po niya na naghain nito ng kaso. Wala na po siyang magawa doon guys. Ayaw po niya mapapahiya siya sa ICC. Kaya yun pala. Abangan po nyo guys. Promise ni kaibigan ito. Magiging kaibigan pa rin ang mga Duterte at Marcos. Pero hindi na lang po tayo magkampante. Kung ikaw ay yung magsasabi kaibigan, magkampante po ba talaga ang mga Duterte? Kung mayroon po talagang nangyayari na tinago-taguan nila. Mas maganda po, hindi na lang po magkampante. Yun lang. Ha? Mga Duterte. Pero sabi ng ating kaibigan, magkabati. Dahil po nadala lang si Marcos sa mga kasamahan at sa kanyang asawa niya na hindi maganda po talaga ang pagturing sa kanila. No? Salamat po kaibigan ha.